Hello guys, good day sa ating lahat. So for today's vlog ay mag-unbox tayo ng parcel natin, which is my order na dashcam. Ilalagay natin sa motor natin. So samahan nyo na lang ako i-unbox itong dashcam natin. So cheap lang naman to, mura. Subukan natin kasi napanood ko sa YouTube. Okay naman siya, so subukan din natin. So yan guys, ito na. Bubuksan na natin. So, ayos din yung pagkakabalot ng ano natin, dashcam. Tabi lang natin. So, ito yung dashcam na nabili natin. SJ4000 Air. Action camera. So, ito yung gagamitin natin. Charging port niya. Accessories. Lalagay natin sa may motor. O kaya sa may helmet. Pwede na sa may helmet. Yan. Yung mga kasama. So, ayos din guys kasi may mga kasama na siyang mga accessories. Hindi ka nabibili ng iba. O panibago. Kasi may kasama na siyang accessories yan. No? Pwede idikit sa helmet o kaya mas muna sa may motor. Tapos yung camera. So, ito yung camera natin. May kasama na rin siyang case. Kahit na umuulan, hindi siya mababasa. So pag i-open natin siya, yan. Dali lang naman siya. Push mo lang ng gandun, konti, tapos taas. Tatanggal na siya. Ayun. So tatanggalin lang natin. Try natin i-operate. Medyo mahirap lang din siya tanggalin. So ito yung itsura niya. Pag wala siyang case. Yan o. So ito, kailangan din natin to. Kasi kahit na umulan, umaraw, at least protektado yung camera natin. Action camera. So try natin i-operate. Yan. Tanggalin lang muna natin yung yung nakatakip dun sa may lens. Yan. Power on. So dito may power on na siya dito. May button. Mababasa ba? SJ-Cam 4000 action camera. Tapos may kasama din po siyang sticker, dalawa. Ayun. Okay. Try na natin pakialaman yung camera. So ito siya. Ganyan po siya kaliwanag yung sa may camera niya. So ito po yung mga yung mga pindutan. Meron tayong okay button. Tapos ito yung power button niya. Or saka yung mode. Yung mode na yan na yung parang menu. Kung gusto mo pumunta doon sa mga settings, ganyan. Doon siya. Ito naman yung lagayan ng SD card natin. Saka yung dalawa. Cord po yan kung gusto nating mag-charge o kaya pwede nating i-connect sa may power bank habang nasa biyahe. So, try natin. So, nakakamera siya. So, kung gusto nating palitan yan, pinutin lang natin yung yung sa may power mode. Ito na yung parang menu button niya. So, pinutin natin yan. Yan, pumunta na siya ng camera. Tapos yan. Kung gusto natin mag-play ng mga video na na-record natin. So yan, pindot lang natin yung okay. Kung gusto natin mag-play. Wala pa naman tayong nire-record na video. So, yan, mag-explore pa tayo ng konti. So, mode muna. So, ito po yung settings natin. So, pag dyan sa settings, pindutin lang natin yung okay. Yan. Yan yung mga video resolution po natin. Kung gusto nating mamili dyan, kunwari press natin yung okay ulit. Yan. Parang yan, gusto mamili. Ito naman yung yung mga pindutan. Kaya ito, pwedeng up and down. Up and down. So, pag gagamitin natin to, try natin lahat ng mga yan. Pipili ako kung saan ako parang komportable. So, as of now, naka 4K 30 FPS po siya. So, dyan na muna tayo. So, yan. Recording sound. May pili po sa inyo. Time-lapse. Loop recording. So, yan. Photo resolution. Naka 12 megapixel. Tapos yung time. Auto. Drama shot. So, nasa inyo na po yan. Kung ano po yung gusto nyo settings po niya. Yan. Exposure. White balance. Kung gusto mong baguhin yung okay mo siya. Tapos, yun. Pili ka dito.
Kung gusto mo mas patasin, ganyan, yung white balance, image rotation, ganyan, driving mode, bahala na po kayo dyan. So, gano'n lang naman po guys. Napakasimple lang po siyang i-operate. So, kung gusto mong mag-exit naman, yan, pilitin mo lang yung mode pa rin. Tapos, pag nagyan na tayo sa may exit, okay na natin. So, yan, napakadali lang po guys na i-operate nitong camera na to. So, simple lang po siya, basic. So, ngayon, gagawin natin ay lalagyan na lang ng SD card. Tapos, testing na natin doon sa may motor. Alright. Tapos, ito guys, yung accessories kanina, inassemble ko na rin. Ganito yung kinalabasan. So, yan. Tapos, yung sa may adhesive po niya, didikit ko na doon sa may motor. Doon natin siya ilalagay. Pwede na natin gamitin. So, yan. Subukan na natin. Ibalik na natin yung camera natin sa camera case. Tapos, dito pala guys, meron din siyang dito, takip yung sa may lens. Tanggalin na rin natin para pwede na natin gamitin. Tatalin na natin. Magbumotor na tayo guys. Tapos, dito sa may screen, depende na po sa inyo kung tatanggalin nyo po ito o hindi. Kasi meron din siyang dito, takip. Ayan. Pero para sa akin siguro hindi na lang. Para hindi siya magasgas. Tapos patayin ko muna kasi lalagyan ko siya ng memory card. Ayan. So ganun lang po guys. Balik na natin. Then subukan na natin. Magmumotor na tayo. Let's go! Hey guys. May kasama din palang battery. Para pag nalubat tayo, may papalit. So yun guys, medyo ingatan lang natin. Ito kasi pag tinanggal mo yung takip ng battery, may tendency na mahulog. Tapos yung battery, hinihila lang po dito. Yan. Yung kanina, may kasama pong battery yung natin, yung order natin, dalawa. Tapos may charging port na rin siya. Check ko na rin po to. Compatible naman po siya. So yun. Ito lang, lalagyan natin siya dito. Sa may charging port, dalawa. Tapos yun, matcha-charge na po siya. Pamalit natin dito sa ating battery dito sa ating camera pag nalobat. So ito rin po yung manual niya guys. Make sure na basahin niyo po ito para nang sa ganun malaman natin kung paano siya i-operate at the same time mas makabisado natin yung camera. So guys, lalagyan na natin tong dashcam doon sa motor. Tapos testing na natin. So yung adhesive kanina, dinikit ko na yan dito ko siya gusto yung ilagay para diretso yung pag-video. So, ito yung itsura. Tapos, lalagay. Yan. Magaan lang naman yung dashcam. So, hindi na ako magano dyan. Mag-aalinlangan pa. Wala nang agam-agam kasi madikit naman. For sure, di na siya matatanggal. Testing na natin. Mag-drive na tayo. So, ito yung first clip po natin na video. Which is yung video resolution po niya 4K, 30 FPS. So yun, medyo maliwanag naman. Okay naman yung natin, yung kuha. Tapos ngayon naman, next clip, yung ibang resolution naman yung gagamitin natin, guys. So ito po yung 1080p 60 fps naman. So ibang resolution ulit ito. So ito guys, ibibideo ko lang yung mga iba pa para naman nang sa ganun makita nyo din for comparison lang. Sa inyo na po yan kung ano po yung pipiliin nyo. As of the moment, 1080p 60 fps, dito ako medyo naliliwanagan. So parang sa aking mata, medyo mas good siya, mas maganda. Check naman natin yung mga iba pagkatapos na ito. So yan, 1080p 30 fps. Okay din naman. Maliwanag din. Pero parang sa akin talaga, upon review ko talaga, mas gusto ko pa rin yung 1080p 60 fps. So siguro malamang yun na yung gagamitin ko. Pero nasa inyo pa rin yan guys kung anong klaseng resolution naman yung gusto nyong gamitin. Basta ito naman, ang akin lang ay bibigyan ko lang kayo ng reference kung bibili kayo ano yung mas gusto nyo. So ito naman yung 720p 30 fps. Check din natin to. So okay din naman. Parang walang masyadong pagkakaiba, pero para sa akin ang nag-stand out talaga yung yung 1080p 60 fps. So sa tingin ko yun na talaga yung aking gagamitin. Ayan. So okay naman siya, good naman siya. So ito guys, yung mga comparison, pinagtabi-tabi ko na yung mga video. So asan nyo na po kung ano po yung pipiliin natin guys. So check nyo na lang po yan.
And take note pala guys, wala na akong ginawang editing dyan, kung kaya naman yung mga video na nandyan ay yun na po yun. So ang pinaka-concern ko na lang talaga dito ay yung stabilization guys. Hindi masyadong stabilize yung ating video. Well, okay lang naman kasi cheap lang naman yung camera na nakuha natin. Wala pa sa 3,000, kung kaya naman hindi niya ma-provide talaga yung mga gustong-gusto natin mga kuha na klase ng video. Pero okay na to sa akin, solve na ako kasi cheap lang naman, hindi mabigat sa bulsa. At saka carry at okay na rin na gamitin pang dashcam. So yun guys, salamat sa pagsubaybay sa ating video. Hanggang sa muli, samahan nyo pa rin ako. At sa mga bago natong viewers dyan, mag-subscribe na kayo. At the same time, paki-follow ang ating page. Maging sa TikTok account natin ay mag-follow na rin po kayo. God bless us all and see you again next video. Goodbye!